Okay, so before we proceed, let's bow our heads in prayer. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na pinagtipon mong bawat isa sa amin. Father, we entrust to you the rest of this time together that we might come to know more about the program and all the things that is expected of us, O Lord, in this training design. Maraming salamat, Lord. We even pray for those who still coming in and to those who will be watching this video in a little while sa YouTube. Maraming salamat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning muli and welcome sa ating second batch. No, this is the second, no, not the second batch but the second group. We already have the first group ng ating batch December 2025. And we are happy to announce na yun na kung inyong napapansin sa ating mga social media na materials natin, yung last exam na nangyari supposedly for June ay naganap noong July. Sa awa ng Panginoon ay almost yung Manila natin na lahat na nag-exam 90%, ang atin naman sa Davao 100% ang passing, ganun din yung Zamboanga natin 100. No? Ibig sabihin nun, both sa written and practical mataas yung ating passing rate. So in other words, we bank on to what we claim as online training works. Ibig sabihin nun, kapag nag-aral tayo ng maigi, nagbasa tayo ng maayos, no, we keep our study diligently, no, sa pag-aral natin, tiyak yon, walang babagsak sa inyo sa DOH examination. Lord willing, this coming December, first week of December 2025. Okay, so are we good with that? Okay na po. Yes, sir. Opo. Ayan. Opo. Okay, sige po. So, ang gagawin natin, since how many are we? We are 2, 4, 6. Would you mind to just tell us something about yourself? I would like to hear from you. Number 1, your name, ano yung pangalan nyo, and what I call this one as parang leveling of expectations. So, number 1, you tell us ano ang in-expect ninyo sa training na ito, and of course, ino-note ko yan, ano yung inaasahan niyo sa trainer, ano inaasahan niyo sa program, things like those. And yung pangalawa naman, ano yung inyong kaba? Ano yung inyong apprehension? Ano yung mga agam-agam nyo about what we're gonna be doing for the next few days or few weeks or even few months? No, so pwede ba 'yon? Pangalan Yes, niyo, opo. you might mention to us kung kayo po ay spa owner, kayo po ay nasa anong area po kayo ngayon naruroon, and you tell us something about what you expect out of this training, and then ano naman yung inyong kaba, yung inyong apprehension, mga agam-agam ninyo about the training. Sige po. So, who will go in first? Ako na lang po siguro, sir. Yes, Ma'am Ging. Okay. Ako po ang totoo ko pong pangalan ay Nymphagia V. Tuazon, pero ang nickname ko po ay Ging. Isa po akong retired government employee. As I told you po before, ako po ay may lisensya ng 2005, pero yun nga po, unfortunately, hindi ko masyado ito nagagamit. So, wala akong masyadong motivation na i-renew. So this time, parang gusto ko lang po siyang ma-renew uli. Parang gusto ko lang po uli na matawag akong LMT, parang ganun po. So, ako po ay dating nag-review sa, kung natatandaan nyo po, ito po ay tinatawag na Natural Health Foundation, kung hindi ko po kung tama po ako Have you heard of that po, sir? National Health Foundation. Ang physical school po niya is beside UST. Si Mr. Royo.
You Opo, mentioned, yung asawa niya ay isang medtech. Ano po? opo, opo, Opo. So, opo. dun po ako nag-review dati. Small And world. then, right now, nandito po ako sa Muntinlupa. Mm-mm. And ine-expect ko lang naman po na makapasa sa December. At my age, sana po ay hindi pa gumagana ang aking mga senior moments. Opo. So, yun lamang po. Ako po Ah, naniniwala naman sa inyong kakayahan. Kayo po ay nai-refer sa akin ng dati kong kasamahan, si Raquel. mm. Raquel Ventura Cor, Yes. Com. Opo. Mm. Yeah. Natatandaan niyo po ba siya? Sa inyo din po kasi siya nag-review before. Opo. So, hindi ko na makita si Mr. Royo. So, nag-ask ako sa kanya. At yun nga po, nakita ko po sa Google, yun yung pong pangalan. Okay. Ano naman yung apprehension mo, Miss Ging? Wala po akong masyadong apprehension. Iniisip ko lang po yung, saan po yung physical school natin? Okay. Paano po natin gagawin yung ating practical, ganyan. Kung magkakaroon po ba tayo ng pagkakataon. Actually, tanong po ito, magkakaroon po ba tayo ng pagkakataon na mag face-to-face? Ganyan po. Yun lamang po ang aking mga katanungan as of now. Sige po. So maraming salamat. Isa-isahin natin mamaya. Bigyan natin ng 3 bagsak si Ma'am Ging. Next. Sino pong next na magsishare? Ayan. Si Rochelle. Nagtatago si Rochelle. Rosel. Okay. Yung video mo, Ma'am Rosel. Si Joshua. I think si Joshua ready na. Ako nga po pala si Joshua G. Ongray. Taga Cavite po ako ngayon po nandito po ako sa Tagaytay. Isa po akong therapist po dito sa Tagaytay. Ang nag-refer po sa akin dito si Samuel Batchoco po, yung kaka-graduate lang din po. Okay. Thank you kay Sam. Oo. Sige po, go ahead. Then, yung agam-agam ko lang po medyo first time ko po kasi lahat to, pati Zoom, kasi puro trabaho lang din po kasi ako. Inaasahan ko po na lalong patuto pa po lalo. Then, yung tanong naman po masyadong tanong, siguro po masasagot po yan lahat po kapag nag-start na po tayo ng classes po. Okay, so thank you. Bigyan natin ng 3 bagsak si Joshua. Thank you po. Thank you, Josh. Next po, sino magbo-volunteer? I-volunteer ko si Ma'am Rochelle. Rosel. Ma'am, go ahead po. Yata ang internet ni Ma'am Rochelle. Kung ano. Sige po, ano na lang po, sino tong si Miss Ausa Online? Ginalagyan yung pangalan ng school. Kayo na po. Sabi ko nga kanina, baguhin mo yung pangalan mo. Ano po yung pangalan mo? Sige, go ahead po. Naka-mute. Naka-mute po kayo, ma'am. Yan, go ahead. Annabel Pila po. Annabel. Opo, sige, go ahead, Annabel. Yes po, isa po akong therapist. Tapos home service na lang po ako ngayon. Tapos nag-refer po sa akin is yung teacher namin ng TESDA po. Tapos umorder din po kasi ako ng libro sa inyo, sir. Okay. If you won't mind, anong pangalan po ng TESDA teacher nyo po, Miss Ana? Sir Dante Santiago po. Dante Santiago. Sige po. Ma'am, sige, tuloy po. Ano po yung inyong inaasahan sa training na to? And then ano naman yung kaba kung sakasakali meron? Yun nga, inaano ko nga sir is yung halimbawa, sana may pasok ko to ng tapos paano po din tayo mag face-to-face classes kung halimbawa paano tayo mag-training, paano po yung mga future na maano po natin. Sige po, ano yung kaba nyo? Kung meron man kayong kaba? Wala naman sir. Wala naman, ang tapang mo. Ma'am Annabel, yes if po. you don't mind po, ano po kayo, sighted po kayo or ano po? Po? Sighted po kayo partially? Partially, yung vision nyo po, okay naman po? Opo.
Sige po. Maraming salamat. Bigyan natin ng 3 bagsak si Miss Annabel. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Next naman po si Miss Crystalline. Crystalline. Yes. Crystalline. Hello, Miss Crystalline. Yes. Ayan. Nakamute. Nakikita po. Nakamute pa rin po kayo. Ayan. Go ahead po. Mas maganda po, Ma'am Crystalline, tanggalin niyo po itong isa kasi nagpi-feedback po kayo pag yan po yung ginagamit ko. Tanggalin mo yung isa. Okay, sige. Ako si Annabel, sir. Sige po. Okay. Okay po. Good morning, sir. I'm Maria Cristalina Blasa. Opo. Present sa ngayon po, isa po akong therapist. And may hawak po akong spa Oo. from Olongapo. Mhm. Ang nag-refer din po sa akin si Annabel. Classmate din po kami sa livelihood from Sir Dan Santiago. Okay. Sige po. Ano po yung inyong ano po nga uling complete name niyo po? Maria Cristalina Ablasa po, sir. Maria Cristalino. Sige, tuloy. Ano po yung apprehension mo? Ano yung agam-agam mo? Wala naman, sir. Kwan lang po. Same as Annabel. Fight lang, sir. Okay. Ay, naku, oh my God. Madagdagan or ma-improve yung nakuha namin sa NC2 from Sir Dan. Okay. Sige po. So, bigyan natin ng 3 bagsak po si Crystalline. Thank you, sir. Yan. Maraming salamat. Next naman po si Ma'am Rochelle. Hirap bigkas yung pangalan. Sige po. Go ahead po, Rochelle. Hello po, good morning. Yes. Ako pala si Rosiel Magalso, 22, from Negros Oriental. At Mm. nagtatrabaho ako ngayon sa massage din. Mhm. With Kung na inaasahan connection mo. ko kanina. Oo. Ano inaasahan mo sa training, Rosel? Gusto ko lang naman po madagdagan. At saka gusto ko rin magkaroon ng license. Madagdagan. Okay, and license. Okay. Okay, meron ka bang agam-agam? Meron ka bang takot sa patungkol sa training natin? Okay lang naman kasi may experience na kasi ako. Gusto ko lang maragdagan yung mga kaalaman ko ba. Okay, very good. Matapang din pala si Rosel. Sige po. Bigyan natin ng 3 bagsak si Rosel. Ayan. So, meron pong kapapasok lang si Miss Nilda. Nilda, ano po yung video. Hindi ka namin nakikita. Nilda. Nilda, ang ating pong message ni Nilda. Sabi niya, pumasok ako sa Zoom para makinig ko na. Gabi na po kasi. Okay. Nasa abroad yata siya. Sige, makikinig lang muna daw si Nilda. Nilda, kanina kasi tinatanong natin sa class kung ano yung inyong mga expectations sa training, ano yung inasahan ninyo, and ano naman yung inyong mga agam-agam. If you have your apprehensions, meron kayong mga kaba, things like those na patungkol sa training. Anyway, since sabi mo makikinig ka lang muna, that's fine with us. Ang atin lang po isa-summarize natin, karamihan naman sa inyo, wala naman masyadong challenge. Challenging statement, Ika nga, halos lahat naman sa inyo gusto nyo may pasa yung training. You would add more sa inyong mga natutunan, sa inyong mga nalalaman. And of course, isa sa inyo nagsabi din na kailangan gusto nyo magkaroon din ng license. Lahat naman kayo, I feel, gusto nyo magkaroon ng license. And with regards to your apprehensions, yung inyong mga agam-agam, I am so happy kasi kayo yung batch na kayo yung grupo na
na halos lahat matatapang. Wala. Yung iba kasi maraming kaba eh. Hindi maipasa, mahirapan sa training, like those ano. So, congratulations, and I find your group very interesting, no, kasi talagang positive, no? Positive outlook in life. Regarding sa narinig ko kanina, I think si Miss Ging din nagtanong about the face-to-face. Technically, ang ating for the last 3 or 4 years ago, more on ano na tayo Zoom. So we seldom do our face-to-face. The only time I do face-to-face is, for example, Manila, yan, kasi kailangan natin pumunta ng Manila to submit your documents. So I take that chance na i-meet up ko yung mga Manila people. No? So okay po yon. Pero it's not gonna be a face-to-face training. Yung face-to-face na yun yung tinatawag na natin na face-to-face na parang pinaka-final coaching. Yan. Kung ano yung mga latest na mga info na kukuha natin sa DOH, yan. I meet up with my students and then I tell them, ito yung mga tingnan nyo, ito yung mga pag-aralan nyo na maigi, ito yung mga do's and don'ts, ika nga. But normally, wala po tayong face-to-face. Except lang po for those who are coming in from Jensen, where I come from, no? Kasi ang AUSA kasi, just to let you know, we used to operate sa Manila for almost mga 10 years. No? I used to be an employee then, Ma'am Ging, sa Congress, sa Batasan, and then nalipat po ako ng DOH. No? It was DOH who sent me to Japan. Doon ako kumuha ng aking master's degree in public administration. And nagkamali ang DOH nung pinadala nila ako sa Japan, nakapag-aral ako sa Japan Shiatsu College. Kaya pagbalik ng Pilipinas, sabi ng boss ko, Benji, pinadala ka namin para maging policy maker. Pag uwi mo, naging masahista ka na. Kasi marunong na ako mag-shiatsu. Anyway, ayun, ang massage is my second love, no? My first love naman lahat ng tao ata, no? So, ang second love ko is massage. And there I went, no? Pagkatapos nung aking contract with DOH, when I completed my scholarship, na ako sa wellness. No, dito na ako. Hanggang ngayon, nasa wellness na ako. And Manila, I operated in Manila for almost mga 10 to 15 years, almost mga thereabouts. And when pandemic came in, nag-collapse yung aking operations because of the high cost ng rent. No, I was forced to close shop ang aking branches sa Manila and Davao. So I went back to Jensen, which is my home base. And right now, I'm operating in Jensen. And also for those of you who are not yet aware, I'm right now, nasa Japan po ako. Nasa Osaka, Japan. Isa ako sa napili ng ating Department of Tourism na mag-promote ng Hilot, no, dito sa World Expo sa Osaka, Japan. So this is a wonderful privilege na na-promote natin yung Hilot, and we'll be home hopefully by October. Not hopefully, but by October 13 may flight na po kami, kasi hanggang October 13 lang po, or October 12 thereabouts yata yung closing ng ating World Expo na sa Japan. Kaya this explains kung bakit I used to have my everyday Zoom classes for LMT training. Kaya nung yung first group kinausap ko, sabi ko sa kanila, medyo may problema ako sa schedule because ang shift po namin, mayroon kaming work starting 9 o'clock hanggang 9 o'clock in the evening. 9 o'clock in the morning to 9 o'clock in the evening. So, sabi ko mahirapan ako na magkaroon ng everyday na Zoom classes. So, yun yung ginawa ko na lang ngayon. I came out with a platform. It's a beautiful privilege for me also to come out with a platform na pwede kayong para mag self-study. Ito yung gagawin nyo. No? Later, I will explain to you kung paano yung system natin. But, when I come back to Lord willing, I'll be back in Manila, in the Philippines sa October. Magkaroon tayo ng marathon na Zoom
follow through ng inyong mga napagdaanan mula module 1 hanggang module 5. So yun yung mangyayari ngayon, parang blended siya. No, this is going to be a standalone training design na ginawa ko. Medyo may hirap tong challenge na to na I have to Yeah. come out with. Yun yung challenge pala namin, sir. Oo. Yung pala yung magiging challenge. Yes, oo. Kasi actually lang naman 'yon, kung mapapansin ninyo, mayroon inintegrate ko na yung AI, no? Narinig niyo naman siguro, may AI na tayo, ginawa ko ng AI, no? So I came out with an AI presentation of the lectures, some of which mayroong ganon, and meron siyang built-in na mga quizzes, and then meron din siyang website na mga exams, no? Quizzes and exams sa website. So yun po yung natin, yun po yung design po natin. Now, I'd like to bring you doon sa ating slide, sa slideshow natin for a while. I-share ko po sa inyo muna. Before that nga pala, i-introduce ko lang sa inyo yung ating pong flow ng ating pong training. You can see here the website, no? Nakikita nyo ngayon. Ang flow ng ating training is medyo unique ng kaunti. The manual that we're using is this one. Ayan, malabo ba? Ayan. Mukha ko lang This is the manual that we're using. And it has been revised for several times. And we followed the DOH outline kasi ang original source niya is ng DOH. And then what I did is, when I look at the content, kung titingnan natin yung content ng coming from the DOH na training program, training outline niya, is nagsisimula tayo sa module 1, which is the fundamental of concepts ng massage therapy. Number 2 is about the massage therapy practice, no? Ano yung mga batas, ano yung mga regulations ng DOH patungkol sa pagmamasahe, and then sumunod na doon yung anatomy and physiology, that's module 3, and then module 4 microbiology and pathology. And then module 5 is the discussion on hindi na yung discussion kung hindi ito yung about na massage therapy practice. Ito na yung pinaka hands-on. No, we discuss the 5 basic stroke manipulations, and then yung 3 stages of massage, the pre-massage, massage proper, and the post-massage, things like those. Kaya lang sa aking karanasan, it will be impractical kung ihuhuli natin yung module 5. Nakuha nyo po? Kasi ang module 5, kailangan yan, like in our case, kailangan nyo mag-submit ng video. No? Gagawa kayo ng video, it's a 5-minute video, na cover nyo po yung 3 stages of massage. No? So, ano yung gagawin nyo sa pre-massage, ano yung gagawin nyo sa massage proper, and then sa post-massage. Okay? So, and then the 5 basic stroke manipulations. No, you have the effleurage, petrissage, friction, tapotment, and vibration. Kaya medyo alanganin kung ihuhuli natin. Kasi magre-require ako, di ba? So it will take time for you to submit. Kaya ang ginawa ko ngayon, like what I did with the group 1, ang ginawa ko ngayon from the module 1, which is the fundamental concepts, tumalon ako ng module 5. So yun yung gagawin natin, no? So here mula dito, and by the way nga pala, when you enroll, dito muna kayo pupunta sa level 1, no? This was the level 1. Ito yung pinaka entry level natin, but this is the time that you gonna pay your enrollment fee, no? Kasi sa ating design po natin, magkahiwalay po yung enrollment fee at saka yung ating tuition. And the tuition that we do is on a module basis. No, modular po tayo. Okay. From level 1, ito po yon, saka kayo tutungo dito sa module 1. Ayan. The fundamental concepts of massage therapy. Nakikita nyo ba yung slide? Nakikita nyo ba yung slide? Okay.
So, fundamental concepts, ito yung mga about the history of massage, no? Ano yung mga about the benefit of massage, ano yung mga things that Ayun na yung mood ko. ano yung Okay mga na. advantages ng masahe, no? So, nandoon na po 'yon. And mahaba-haba po yung discussion na 'yan. Hindi naman exactly mahaba, but it's more about the looking back, no? Kung saan po nagsimula yung masahe, ano po yung benefit at indication, contraindications, things like those. And from there, ito tayo tatalon sa module sa where's that? It's sa 5. Ito yung sinabi natin kanina, massage therapy application. Okay? And in here, para ma-complete nyo yung course na to, is kailangan nyo mag-submit ng 5-minute or 5 to 10 minutes video. No? Mayroon naman tayong mga template. We have done marami tayong mga video on that. I do not know if you're aware na mayroon tayong yung ating official na YouTube channel is i-send ko sa GC later on. Andun po lahat, no? Almost 1,000 videos na po yung nagawa natin. Halo-halo na po lahat po 'yon. But mostly about massage, no? So I'll share with you the link later on. So dito po tayo tatalon, no? From module 5, ayun na. Babalik na tayo sa module 2. Ayan, this is the practice of massage therapy. Pausapan natin yung mga batas, pausapan natin yung mga directive ng DOH, yung AO 2010-0034. And then from there, yan, tutungo na tayo sa paborito ng lahat, anatomy and physiology. Module 3. At ang maging huli po natin na pag-uusapan ay itong microbiology and pathology. Module 5, Module 4. Okay, so medyo iba yung ating arrangement, no? As like what I said kanina, kasi because of the situation. Kaya ganun po yung setup po natin. Now, ang gusto kong i-emphasize sa ating Zoom sa araw na ito is regarding the payment scheme. The payment scheme, no? Kasi when I'm here sa Japan, medyo nagkaroon ako ng konting challenge doon sa ating payment, ano tawag noon, yung ating provider. No, may mga requirements. So, ang ginawa ko na lang is ganito, dalawang set of payment yung ating gagawin. For example, yung ating po dito sa pag kayo po ay nakapag-enroll na and then you're ready to embark na sa training natin sa level 1, ang ating tuition is ang enrollment fee is 1,600. So ang ginawa ko na lang kasi may mga yun tulad sinabi ko may challenge ako sa payment provider. Ang kalahati ng inyong padala sa payment regarding sa payment po is yung GCash, no? So that would be, for example, kung 1,600 yung 1,000 through GCash direct sa account ko mismo, and then yung 600 will be paid dito sa system mismo, no? Meaning to say GCash din yun pero ang maniningil po yung system, no? So ayan, dito po sa part po na yan may lang nakalagay po dyan na kasi ito na naka-enroll na kasi ako dito, so start learning na siya. Pero technically po, ang ano po niyan is go cart. Sa cart na mismo, magbabayad ka po sa system dito. Okay, pero huwag kayong mag-alala, lahat po yan, ano po yan, documented po yan, makikita po natin, and then matatrack po natin. No? So I hope you understand. No? Ganon din po sa mga modules po natin. Magtaka kayo bakit nakalagay 190 na lang kasi ang per module po natin is 1,190. So the 1,000 you pay to GCash under my account and yung 190 sa system. Sir, hindi ba po pwede na 1,190 is direct dun sa GCash mo? Like I said kasi hindi kayo makakapasok sa system pag hindi nyo mabayaran yung ano. Kasi system-based po yung training natin. Okay. So, hiniwalay ko na lang. Like what I said, may mga challenge pa. Pero pag uwi ko ng Pinas, maayos natin yan. Don't worry. Okay? And in fact, to some of you who might be asking for an official receipt that I can give you pag uwi na ng Pilipinas. Kasi nasa Japan ako, hirap ako doon sa mga ganong transaction. Okay po.
So, Okay. yeah, that explains kung bakit, no? Kasi pag wala pong hindi kayo makakapasok dito sa system. No? Like, I do not know if I can open this one here. Halimbawa, sa fundamental concepts, kasi nasa site tayo, ha? Ayan. So, ayun na po, no? Ito na po yung ating pong lessons. Makikita nyo na po yan. Like I said, mapapanood nyo po yung video. Andiyan po yung mga topics. And then, yan, definition of terms, masotherapy. And then, alinsunod po dyan, nandyan po yung mga quizzes. Gusto kong linawin na yung ating quizzes, nakaprogram po siya na 80% pass. So, ibig sabihin po nun, pag kayo nag-quiz, bawat item, kailangan nyong ipasa. Kasi yung iba nagko-complain, hindi sila makaproceed. Sabi ko, hindi, may problema yan kasi sa inyo kasi pagka mayroon kayong error sa quiz, no, kunti lang quizzes natin sa system na ito, pero mandatory po na 100%. No, ibig sabihin po nun, pagka nagkamali po kayo na, let me just show to you kung saan po yung quiz na yan, ha. Ayan, halimbawa ito, if you can see this one, this is the quiz. Hindi natin ma-open pala sa ngayon po. Pero the quiz here, pinogram po natin na pwede nyo balikan yung quiz 10 times. So pag nagkamali po kayo, balikan nyo lang po and then basta makorek nyo po yung answer. What I'm saying here is kailangan nyo perfect po yung quizzes na yan, walang error. Pagka may error, pagka may mistake po kayo, may mali po kayo, balikan nyo lang po. Ganun po yan, ha. Kasi the only time that you will be allowed to proceed to the next module kapag completed lahat ng requirements, and one of which is yung inyong quizzes. Okay? So yun po yun. Paulit-ulit lang po. Kaya lang po, yung isang type of natin, tingnan ko po dito, ha. Yung isang type of quiz naman po natin, o exam I should say, is nasa nasa website, no? Website based. Let me check if I can. Ayan. For example, ito po, makikita nyo po dito, Module 5 Unit Test. Kasalukuyan yung Group 1, they're undergoing now sa mamaya-maya mga 12 to 1 ng kanila pong unit test. So this is the unit test. Ayan, nasa website po natin makikita. No, in 2 hours, they'll be given their unit test at yun yung pong papasukan later on. You'll be having your unit test under this. So dalawa yung ating pong evaluation mechanism. Okay? Ayan po. So malinaw na po yun. Okay. Huwag kayong mag-alala po. Ang importante lang po naman is paulit-ulit naman natin babasahin, i-review, lahat po ng materials, even the yung ating pong manual, kasi I cannot give you the physical copy of the manual, pero you can check on a copy dito po sa ating pong website din, no? Yeah. Ito po. Andito po yung manual, no? Sa website po makikita nyo po 'yan. Pero dito po sa ating pong lecture sa Module 1, lahat po ng aking i-discuss is naka-print po o naka-publish po sa inyo pong module. Ayan. So ito po yung manual na gagamitin natin sa training. Okay? So, ayun po. Pero technically po, hindi na natin kailang basahin po yan kung na-access na po ninyo yung ating pong module na mga presentations. Kasi kung anong nilalaman ng manual, nilagay po natin, ginagawa natin ng paraan na makikita nyo po sa inyo pong modular mga lessons. Ayun po. Yan. So, yun yung maging flow ng ating pong training. And meron lang akong konting magsa-side lang ako sa sisigway lang ako ng kaunti. Alam nyo, kung kumpara sa training, no, balik lang ito ng konti about the training and the exam ng DOH, kasi tayo po yung isa sa original na-accredit po ng DOH when it comes to the training. At gusto ko lamang pong banggitin sa inyo na yung kung kanina, buti nga wala masyadong nagsabi na kinakabahan kayo sa exam, hindi kayo papasa. Kasi technically po, ang ating training po ngayon sa DOH o yung exam ng DOH sa ngayon,
is medyo masasabi ko relatively easy. Okay? Relatively easy kumpara nung ginagawa ng DOH nung araw. Kasi na-witness ko po yung mga exams nung araw. There were times na hundreds yung mga nag-exams, no? Even thousands, sa dami pong nag-exams. Pero pahirapan yung exam, no? Lalo na doon sa practical examination. Kasi po sa practical examination, ang sobrang higpit po ng komite na to a point na pagka nag-exam ka at mayroon ka naiwanang gamit, fail ka na agad. Ganon. Pero ngayon, gusto ko lang i-emphasize na for as long as you understand that discussions, the concepts, no, hindi kayo masyado duduguin sa inyong written exam. Let's talk about the written exam. Kung kayo ay naunawaan ninyo at naintindihan ninyo paano i-apply yung mga particularly about the massage application. Okay? Yung 5 basic strokes, yung mga benefits, yung mga indications, contraindications, paano i-apply. What I'm saying here is the exam nowadays for the past 2 years, no? I should say past 2 years, yes. Ang exam is more on practical application. Nakuha niyo po yun? Practical application. So, ibig sabihin po noon, halimbawa, classic example ko is si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, tumama yung kanyang puwet sa lupa, kinagabihan di siya nakatulog. Ang tanong, ano ang kanyang kondisyon? Siya ba ay may insomnia? Siya ba ay mayroong fracture? Mga ganon. So, titingnan mo yung context nung kanyang yung presentation. Kung nalaglag siya, sumakit yung balakang niya, hindi siya nakatulog, chances are, malamang sa malamang, hindi yon insomnia. Kuha nyo? So, ibig sabihin nun, practical application, iisipin mo, parang ano yun parang gusto ng DOH na yung mga nagmamasahe would be able to analyze kung ano yung situation at ano yung karampatang masahe na gagawin. Ayan. Nakuha nyo po yon. No, so, almost pangalawang set na exam na halos 80% daw na exam is wala na masyadong kinalaman doon sa mga unlike nung dati, di ba? What is the meaning of this? What is this? What is that? Highly highly objective. Ngayon, Sir, lalo na microbiology, napakahirap. yes, ako din, dinugo din ako sa microbiology kasi wala naman tayong background sa science sa science, no? Wala tayong background doon. So, dinugo ako nung araw nung ako na-exam. Pero ngayon, purihin ng Diyos, hindi na siya ganun kahirap. Basta, wag lang yung lubayan na aralin sundan nyo yung module, yung mga lessons natin, unawain nyo na maigi, but with the thing in mind, paano mo siya i-apply? Paano mo siya gagamitin sa actual, sa real world of massage, no? Kaya lang medyo challenging ito sa mga katulad ni Joshua. Joshua, I think, you told me na wala kang masyadong karanasan. Tama ba yon? Wala kang masyadong massage exposure? Meron po. Daan naman po ako ng NC2 po, pero dun sa mga scientific something po, hindi po. Okay. Yeah. Wala. For as long as hindi ka zero knowledge, hindi ka mahihirapan. Okay? So, yun lang yung natin. Kasi application nga no? So, ako na rin nyo, kaya medyo po parang nagigets ko po yung nyo. Ayan, okay. So, that's the good thing about the written exam. Okay? The another good thing is yung practical exam. For as long as you know how to do the manipulation, for as long as you know how to do the 5 basic stroke massage, kumbaga, hindi ka na mahihirapan. Kasi ang assessors ngayon, aalalayan ka. Hindi tulad nung araw. No, minsan nasisigawan ka pa nung araw. Ganoon, no? Pero ngayon, alalayan ka. Pag hindi ka nakapasa sa first set, sabihin sa'yo, balik ka mamaya o balik ka bukas. Yung ganoon. They will guide you to take the exam until such time na may pasa mo. Okay? Yan. Pero, syempre, huwag kayo magre-relax. No? Kasi,
ako ang mag-a-assess sa inyo, titingnan ko rin. Kasi mamaya, aanga-anga din kayo, hindi ko kayo ipapasa. Ganun lang po yun. Pero kung naintindihan nyo, kahit na hindi nyo naman memorized lahat, for as long as you know what you're doing and you're able to explain, I will have no quarrel with that. Nakuha nyo po yun? No? Opo. Oo. Kasi ganun din ang DOH eh. Bakit ko kayo pahihirapan? Basta lang po, mag-aaral. Wala. Kasi mapapahiya kami sa DOH. The moment we recommend you to DOH and then you don't know what you're doing, you don't know anything about anything about 5 basic strokes, ako ang mapapahiya. No, sasabihin nila, sa institution ka ba galing? Sino bang trainer mo? Si Sir Benji po. Ayun po, no? So, basta yun lang po yan sa muna kasi it will take much time na pag-usapan natin yung detalye. Ang akin lang ina-emphasize sa inyo is tulong-tulong lang po tayo. You do your work, I'll do my work, and then we'll make sure na ma-maintain natin yung 100% passing score ng AUSA. Okay? For the last year, 100% din tayo eh. Walang nalaglag sa exam natin. Buti na lang, sir. Sa inyo talaga kami nag-enroll. Tulong-tulong lang naman tayo eh. Hindi pwede. Kami lang. Dapat kayo din, no? So, basta i-maintain natin po yan na 100%. Walang malaglag. Importante kasi walang malaglag muna sa written. Okay? Kasi ang practical, ano na lang yan eh. Parang follow through na lang yan eh. No? Walang malaglag sa written. Mag-aral kayo, magbasa kayo. Pero like kung hinihiling sa mga estudyante, from the very beginning, dapat positive kayo. No? Ibig sabihin nun, nasa mind nyo na maging LMT kayo. Huwag kayong mag-enroll at huwag kayong mag-aral sa AUSA with a double, yung may doubt. Kasi pag may doubt kayo, dadalhin kayo nun sa mahirap na sitwasyon. Be positive, just follow through. You trust us. We've been here in this type of training for over 20 years, no? 25 years kasi 15 years, I'm sorry. 2010 na accredit, no? So, iyon po yung natin na we know the ins and outs somehow, and just trust us, follow everything that we say, and I'm very sure na may pasan yung exam ng DOH. Okay po 'yon? Okay po. Yan. At sir, konting tanong lang po. Yes, dahil nga po positive po kami no na talagang makakapasa kami sa exam. Opo. Tanong ko lang po, yearly po ba yun ni-renew? Kasi syempre ayoko na pong maulit yung dati na parang dinedma ko lang siya. Oo. Miss Ging, ang renewal is every 3 years. Every 3 years, okay. So, pag bilang nyo, ang count no is yung birth month. So, for example, sa akin, October, so every 3rd na October, doon ako mag-renew. Pangatlong October, birth month. And then, DOH will give you 2 years na allowance or grace period. Meaning to say, 5 years So, yun. 5 Pag time years. na maging LMT ka, magbibilang ka ng 5 taon. Pag umabot ka ng 5 taon, tagilid ka na nun. Dapat sa unang 3 taon, pag pangatlong taon, mag-renew ka na agad. So, meron po ba yung training uli before ka renew yung mga credits mo? Meron 30 units tayo. Record ng DOH yun. Meron tayong, kumbaga sa PRC, continuing education. Opo. Meron tayong ganon. No? So, ang DOH meron ganon, I should say. No? So, yun yung gawin nyo lang. Basta mag-uusap-usap lang tayo. Wag nyong, ito lang aking wag nyo iwanan ang AUSA. Kasi makakatulong kami sa renewal. No? Hindi kayo mahihirapan. In fact, may ang laki pa ng discount ko sa tuition. Okay, may bayarin din pero hindi siya kasing laki ng LMT trainee. Okay. Opo. Ay, one more thing po pala, sir. Di po ba September 1, we're going to start yung sa fundamentals po? Yes. Tama po? Yes. So, yun po yung start na magpe-pay na kami for the fundamentals. Pwede na kayo mag-pay anytime. Kasi ang class natin classes na yun So, para naman alam ko din kung ano mga materials, sino yung mga nasa group na to,
na enrolled, no, kasi siyempre yung mga other admin matters, no, ginagawa natin yan. So pwede na kayo after this, you could start paying already like what I said. Hiwalay natin yung yung sa may GCash saka sa may system, pero yung sa system wag ko yung munang dumiretso sa fundamental except sa level 1 muna, no. So the one I showed you earlier na wala yung slide natin. Okay. So since nagbayad po kami ng 1,600 for the enrollment, so yung sa basic po, we have to pay uli 1,000. How much? 1,000. Ganun? Tama po ba? For sandali balik lang ko kayo doon sa slide. Kasi 'di ba, yung natin, itong level 1 na to, this is actually technically dito yung pinaka entry level natin wherein you pay the enrollment fee na 1,600. Oh, Po 'yon. Opo. Okay? And then pwede nyo nang isabay yung payment ng level 1 tsaka yung payment po ng module 1. No, so that Okay. would mean 2K. Parang lang po ako sa nalito ako sa module 1 tsaka yung basic Level one. level. Ito lang muna tayo, entry level mo, kasi dito yung ginawa ko lang, hiniwalay ko lang para hindi magkaroon ng confusion, is yung Yes, sir. level 1 and then yung sa module 1. Okay, so Okay po. if you pay now, you pay both na para but keep the you have to keep the GCash receipt para yung proof of payment, kasi I always ask for that lalo na kung hihingi Opo. mga certificate sa akin, I will always ask for the receipts na hawak ninyo. Ganun Okay. po. Okay? So, but those among you, meron kasi akong ginawang promo dito, but where is that? Ito. For those among you who would like to avail of the comprehensive na payment scheme natin, you will be able to save 1,000 po dito, no? So instead of paying 755, it would be 655 if you go through the bundle details. Okay? Pero PM nyo muna ako kasi medyo komplikado ng konti yung para ma-explain ko po sa inyo po yan. Pero ito po, may savings na po na 1,000. Lahat na po dire-diretso. Pero kung if you prefer na modular, okay din po yon. May module po tayo. Yan po. Yan po yung gagawin po natin. Okay? So, Okay. ayun po. Are there any questions before we go? Kasi medyo mag-overtime na po tayo. May mga clarification po kayo. Si Jed, you came in, no? Late po kayo, Mr. Jed. Medyo late lang po, sir. Oo. Sige po. Sir, before we go into other things, can you please introduce yourself and then paki-discuss mo po sa amin briefly po ano po yung ina-expect mo sa training, and then of course kung ano yung mga apprehensions mo sa training po. My name is Jed Mercado po. I'm from Las Piñas po. May naman po ako, experience naman po ako bilang therapist. Opo. So, yun, yung inaasahan ko po sa magiging training natin is sana po is maging maayos. And sa tanong ko lang po, sir, in case po ba na kunyari magkaroon na po ng license, Opo. is kung magpa-plan kaming magtayo ng spa, pwede pong yun ang gamitin, sir, di ba? Yeah, that's a good question, Jed. Actually, sa ngayon kasi kahit sa ang local government, kapag kayo nag-open ng spa or massage business, hahanapan kayo ng license. Kung Opo. hindi kayo ang may license, alin sa mga tauhan mo ang may license? Maghahanap po. At as next question, sir, in case po na magamit yung license na yun kung magkakaroon, isang spa lang po ba pwede yun? One. Wala, silent ang DOH about that Silent ang DOH. Pero what the others are doing, pinapa-retainer nila yung license. I do not know if you're aware of that. No? Para although ano po yun, medyo risky din po yun kasi pag may problema yung spa, lisensya mo ang maiipit. Yun lang po yun. Pwede kayong mag-arrange po the retainership, gamitin lisensya mo dun sa spa,
I will not discuss kung magkano. Basta kayo na po mag-uusap, and then once that make sure na mayroon kayong agreement. Kaya lang po, aking may drawback diyan, kung mayroong palpak po sa spa, ni-raid yung spa nyo, kunwari, at nakita yung lisensya mo, ikaw yung maiipit nun. Ikaw yung habulin ng wage. So, yun. Pero in case lang po na mas much better po na yung spa na lang po na itatayo na sarili namin. Yun na lang po yung gamitan ng license, no? Hindi na po sa ibang spa. Na, Yes. Oo. Ako ay 100% I recommend na spa owners must be licensed. Kasi kung ang spa owners ay hindi licensed at umalis yung kanilang licensed therapist at nag-report sa City Hall, mapapasara yung spa kung walang license. po. Ganun Okay, po. sir. Yun lang po, sir. Okay na po. Okay, thank you, Jed. Bigyan natin ng 3 bagsak si Jed. Ayan, thank you, Jed. Okay, so are there anything else? The others, yung mga other information, i-share na, ano na tayo, no? I would do, i-update ko kayo sa group chat. No? By the way, like, sa mga bago lang pumasok, 2 po yung ating batch or group for December. No, I started already the group 1 and almost 20 sila doon sa group 1 and we started months ago and nagsimula naman tayo po sa group 2, but eventually when I get back to Manila, kasi right now I'm here in Osaka, Japan, pag uwi ko ng Pilipinas, magkakaroon tayo ng marathon na Zoom sessions, parang follow through natin sa lahat ng mga modules later on. Okay, so maging blended po yung training. Sa ngayon, self-study muna kayo kasi nasa abroad ako. Sundan nyo lang yung ating module sa sa training design, and then from there para mabilisan tayo magtatakil na ng ating Zoom classes which will be done when I come back to Manila. Opo. Okay? So, malinaw na po. Ma'am Ging, mayroon ka pang karagdagang tanong? Siguro po ay PM na lang kita, sir, just in case po, alam ko pong busy kayo and nakuha na po namin ng more than an hour of your time. Sige po. Oo. Ito lang po yung ano ko po sa inyo kaya ko laging nire-recommend, no? Number 1, make sure may license po kayo. Number 2, ako para kung kayo interested mag-abroad, may mga, alam niyo po ang Department of Tourism, very aggressive sa pag-promote ng hilot. Kaya kung kayo ay may lisensya, kayo ay may in-situ hilot on wellness, madali ko kayong i-recommend. Ayun po yun ha. Para lang sa mga nagbabalak mag-abroad. Okay? So sir, yung NC2, nag-accredited ka, nagbigay ka din ng NC2? No. Magkaiba po yung sa DOS saka sa TESDA, pero yeah. That's from TESDA talaga. Pinakamalapit na TESDA office, doon kayo mag-inquire. Kung saan, kasi may mga scholarships yan sila eh. No? Yeah. So, ayun lang po, make sure, kasi ako at least insider na ako ng ngayon. Insider na kami somehow dito sa DOT. So we could recommend you in case lang, kasi yun nga, like what I said, aggressive ang Department of Tourism to promote hilot, not only sa local, no, sa Philippines, kundi abroad. Kaya yun yung hanapin po nila. If you intend to go abroad, always keep your passport handy. Yan po yung mga hihingin po nila. Okay? So, sir, yes, may last question pa po ako, sir. Di ba, pag kumuha po ng LMT, no need na po kahit ng NC2, tama po? No need Kahit for wala. NC2. Yes. Okay. You're Thank you correct. po. Yun nga ang misconception ng iba na hindi ka makapag-LMT kung wala NC2. That's yung iba po kasi ganun yung sinasabi mas maganda na po. Parang mas mataas yung tingin nila sa may NC2 kaysa sa LMT. I think hindi yun baliktad po. Baliktad po. Kaya nga. Kasi technically NC is certificate. Ang DOH is license. ID. Kaya nga may misinformation na sabi license daw ang TESDA. Hindi po license. Kahit kailan walang license si TESDA. Only certificate of training. Yan po yun. Kaya I do not quarrel with them, pero the others are doing that para lang sabihin nila, wag ka muna mag-LMT, kailangan mo in situ. Walang ganun. Kahit kailan walang ganun. No? So mali po yung connotation. Ang technically kasi for employment,
pwedeng hanapin nila yung TESDA. Pero for business operation, kailangan ng Opo. license. License. Opo. Oo. Yun po yun. So, kahit na sandamakmak yung TESDA certificate mo, kung wala kang license, hindi ka recognize o hindi ka mabibigyan ng business permit. Yung ganun po. Even abroad, no? Sa abroad kasi ang dati hinahanap in situ kasi wala In situ kang po. license. Pero ngayon, pagka mga work abroad, license ang hinahanap na. Kukomplement na lang si in situ. Ganun po yung ano po diyan. Okay? Yeah, okay po. Sige po. So, ang aking lang pakiusap kasi I don't have time to discuss the house rules kasi we gonna have the house rules. Siguro i-emphasize ko lang ang group chat, i-reserve lang natin yan for AUSA or official training transactions. No, so walang mga personal posts, mga ganon, mga hiring, yung minsan pinapasukan ng hiring, wag nating pasukan po. We reserve that purely for AUSA purposes. And kung may mga concerns, hindi ko kasi nababasa lahat ng thread sa group chat, kaya kung may mga individual concerns kayo, please make sure i-PM nyo ako directly. Ganun po yon. As a rule of thumb, I do not encourage people to be, kasi minsan, kung nagpo-post tayo sa group chat, kung concern naman ay individual, minsan nadadamay na yung iba, naubos yung na affected na sila. So, I do not want that. And at the same time, I don't have the luxury of time to always be looking at the thread ng ating group chat. No? Kaya pagka may concern kayo, PM nyo ako directly so I can address your concerns directly kasi mag-a-appear po yan sa aking messenger account. Yun po yung importante na dapat nating tingnan. Okay? Sige po. Okay. So, kung wala na po, Okay, sir. thank you so much and you tell the others na hindi na natin nakasama ngayon. I will do the editing for this one. I-upload ko sa ating YouTube channel. And by the way, i-flash ko na lang po sa inyo para lang makita nyo po yung ating YouTube channel. This is the YouTube channel ng AUSA. At pakiusap ko po na, ito po yung ating YouTube channel, Free LMT Videos by Benji Eugenio. Andito po lahat-lahat, no? Like what I mentioned kanina, over 1,200 videos na po yan. Kaya lang piliin nyo lang po yung suitable po para sa atin. Andito po yon sa about LMT trainings, yung mga playlist, yung ganon. So, ang pakiusap ko po, number 1, you subscribe to this channel and then pakiclick nyo po yung notification bell o yung notification button para po anytime na bago tayong upload, you will be immediately notified. So, dalawang assignment po ninyo ha. Mag-subscribe kayo sa channel na to. This is the official channel of AUSA. And then also, i-click nyo po yung notification bell. And ayan po, lahat po na information, lalo na po sa mga massage, yung 5 basic strokes, everything is here. No, mapapanood nyo po lahat po yan. Nandito po lahat po yan. Okay. So kung wala na, thank you so much for your time. And ayan. Pwede bang si LJ, hindi ka namin, LJ, how are you? Si LJ, hindi pa natin nakikita. Anyway, pwede ba tayo mag-group photo for a while? Sandali lang po. Sir. Yes. Ay, wala po. Yung group photo po. Yes, sir. Sabi ko. Opo, pwede po. Si Crystalline nawawala. Group photo muna tayo. Rose, Nilda. Ayan. Pwede ba tayo mag-ganon? Apa. Okay. Ready? Rosel? May na yung linya ni Rosel eh. Okay, ready? Apa, Rosel? Apa. Hindi makita yung kamay mo. Ayan. Okay, so maraming salamat and God bless. See you. Abangan nyo lang yung mga future na mga announcements natin na gagawin and then I'll keep you posted. And to those among you who are hindi pa nakapag-enroll by the way, enroll na po kayo sa ating website. Sa link na isend ko na yata sa group chat yung link natin. 3 po by the way, bago ko makalimutan na 3 registration po yung gagawin natin sa website. Number 1, yung enrollment natin na sa ating website. Number 2,
yung ating registration sa ating Learning Management System or LMS. Number 3, registration natin sa ating website. No, so, but I'll guide you on this later on. Kailang yun yung dapat yung tandaan. The enrollment form is where you put all the details about yourself and about the training. Yung sa LMS, para ma-access nyo po yung ating mga quizzes, no, yung sa LMS program natin. And by the way, and yung sa ano naman po, yung sa website na registration, para ma-access nyo later on yung ating mga quizzes and exams na gagawin sa website. Ayun po. No? So, ayun lang po. I'll just share with you the links later on. And that will be all for now. Bye and God bless. Arigato. Bye. Thomas. See you. Salamat po. Salamat po. Thank you. Salamat, Ane. Arigato.